Yun pong bisa ng mga ginawa ni Jesus kung bakit lagi po tayo nakapokus sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung pinakasentro ng dapat nating panampalatayanan. Yung bisa ng kanyang kamatayan, yung bisa ng kanyang pagkabuhay na maguli, yung bisa na ikaw ngayon ay binanal at ginawa ng matuwid, yung bisa na glorified ka na. Alam niyo po, hindi po dapat maging parang head knowledge lang ang ating focus o yung kaalaman kung bakit tayo hinihimok na mag-aral, makabisa ang pagkaunawa sa kagandahang loob ng Diyos. Kung hindi yung ating isipan ay maokupa, masakop, kasama ng ating puso. Kasi yung pong isip at puso, hindi po yan yung utak at yung pusong literal. Dapat po ninyong maintindihan yon. Kung hindi po yung espiritu natin yon. Pag sinabi pong isip at puso, yun po yung espiritu natin. Na dapat ay nananampalataya. At ako'y naniniwala kung bakit natin pinag-iigi yung ating pananampalataya dahil magiging powerful yung mind mo. Sa kabila ng stress at presyo sa mga problema na dumarating sa lupang ito. Pero pag ang pananampalataya ay naging matatag, lumago, sabi ng Bible, unto the perfection of His knowledge, naniniwala po ako yung himala ng Diyos, yung katotohanan na ikaw ay, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos, yung katotohanan na hawak ng Diyos ang iyong buhay, maging doon magaganap po yung, and all these things, even yung mga physical needs, yung mga material needs, kung control ng Diyos ang buhay mo, pag-aari ka ng Panginoon, magmamanifest po yung himala. Kung yung mga yoga, yung mga psychic power, yung mga nagme-meditate, ay very powerful dahil ginagamit nila yung mind. Kung yung mga sindikato na nagbubudol, nag-hypnotism, nagagamit nila yung kanilang mind at nagiging powerful, how much more tayong mga Kristiyano kung bakit ang salita po ng Diyos, yung pangako ng salita ng Diyos, dapat po nating tanggapin, pagtiwalaan, panampalatayanan, pagtiyagaan at pagsumikapang priority dapat dahil powerful po yung ating spirit pag yun po ay naokupa ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay powerful, parang double blade sword, magkabilay talim. Naniniwala po ako, yung prayer po natin, very powerful po yan kapag naka-align doon sa ginawang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Yun po yung dahilan kung bakit kinakailangan nating ma-master yung mga, lalo na yung gospel of Christ. At yun ang dahilan kung bakit tinitiyaga po natin na kahit paulit-ulitin. Kasi sabi niba, paulit-ulit na lang pero hindi natin naiintindihan, hindi talaga natin na i-apply or lubusan pang napagtitiwalaan ng lubusan ng gusto. Kailangan pong magliwanag yun. Kaya po, nagtsatsaga po tayo ng mga Bible studying sa labas. Yung iba nga lang talagang minsan okupado ng kanilang mga maraming responsibilidad. Di naman po tayo namimilit. Kaya lang, sana makita ninyo habang tumatagal, ang magiging bunga at pakinabang nito ay tayo rin, ang bawat isa po sa atin. Kasi hindi po ibibigay ng Diyos yan ng walang kabuluhan. Sabi ng salita ng Diyos, ang aking salita ay hindi pwedeng walang pakinabang. Hindi babalik ng walang gantimpala. May reward po yan. Yan po yung faith na nagbibigay ng gantimpala kapag ang faith natin nakafocus sa scriptures, salita ng Diyos. Yun nga lang, dapat talaga labanan mo yung mga nagiging conflict na possible na mangyari. Dahil dalawa yung ating pagkatao at dapat balanse, dapat maging matalino po tayo na po habang tumatagal. So ngayon po,
Dahil nga po ang journey natin is tayo po ay masanay, matrain, at isa po sa ginagawa natin ay mga kabataan natin, pinag-share natin para makapag-research. Ang mga tatay at mga nanay, pinagre-research, makapag-aral. Tinatawagan ko po ngayon yung ating isang nanay na masipag sa pag-attend ng mga Bible study at nakikita ko naman po na talagang nakikita niya yung kagandahan habang tumatagal nung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Atin pong pakinggan yung kanyang testimony with exhortation. Tinatawagan ko po Sister Sarah Ocampo. Praise God. So, salamat sa Panginoon dahil may pagkakataon ako na maibahagi sa inyo ang aking karanasan sa ilalim ng biyaya. At gayon din naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa leader natin na binigay sa atin na talagang napakasipag na magturo sa atin. Nakikita ko sa kanyang buhay na kahit sa anong sitwasyon, humahanap siya ng pagkakataon na makapagturo. Hindi lang sa atin, kundi sa iba rin sa ibang mga tao din. So, napakapalad natin dahil meron tayong leader na ganyan at lagi ko yung pinapasalamatan. Ganon din si Brother Ray na talagang mula sa malayo pupunta pa dito para tayo tuturuan. Sila yung mga leader na talagang pinupuno ng pag-ibig ng Diyos na talagang binibigay din nila sa tao. Hindi yung basta lang nagtuturo sila na may turo lang. Gusto nila, katulad ng ating Panginoon, na tayo ay makaalam ng katotohanan. Amen po ba doon? Kaya sabi, katulad ng sinabi ni Pastor kanina, na kapag tayo nasanay sa salita ng Diyos, sa spiritual na buhay natin, nagiging madali naman ang lahat. So kasi pagka po tayo ay nasa physical, ganito po kasi yung physical natin. Sa ating buhay, nararanasan natin ang sitwasyon na kahit mabuti, kahit pangit na sitwasyon, nababago yung ating pananaw sa buhay. Nababago yung ating plano, ang prinsipyo natin, naapektuhan tayo ng pangyayari. Kasi physical nga, nakatuon tayo doon sa bagay na nakikita ng ating mata. So, kaya tayo sinasanay ng ganitong pag-aaral. Sabi nga ni Pastor kanina, para matutunan natin ang lumakad sa Espiritu. Dahil yun ang ibig ng Diyos isa yun sa plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang basta yung everlasting na sinasabi ay yung sa kabilang buhay na lakaran natin yon dito pa lang sinasanay na tayo. Amen po ba doon? Kasi yun ang ating pinakasandata sa buhay na ito. So, katulad halimbawa nung nangyari yung COVID-19, talagang yun, international yun ha. Maraming tao ang nagbago ang buhay kasi akala nila talagang sinasabi nila na stable na. Di ba sabi? Stable job na ako. Talagang wala nang matatag na ako, mayaman na ako. Lahat apektado, merong talagang hindi na kinaya. Marami nagka-anxiety, depression. Meron na mga nakahanap ng oportunidad. Siguro iba yung pananaw nila sa buhay. Merong lumaban. So, mahalaga yung ating paniniwala. Mahalaga kung ano ang laman ng ating isip. Kaya sa buhay na ito, sinabi ng salita ng Diyos ay, doon po tayo sa 2 Corinthians 5:7. Walk by faith. Ang sabi po doon, nung sa dati kong pananampalataya, nung sa dating tinuturo sa atin, para siyang, ang pagkaunawa ko ay, do your best and God will do the rest. God loves you if, merong but. God saves you, but, parang ganon. Parang, ang turo sa atin ay, kaya ang hirap, parang, isa ito sa verse na nahihirapan akong lakaran. Isa ito sa verse na parang ang hirap kong gawin. Kasi, sabi sa salita ng Diyos, bakit faith? Mahalaga pa naman yung faith. Ano po bang ibig sabihin noon? Yung paglakad natin, nasabi doon sa Hebrews 11:1, yung paglakad natin sa mga bagay na hindi nakikita. Now faith is the substance of things hoped for,
the evidence of things not seen. Kaya bakit napakahirap talaga siyang gawin? Kasi iba nga yung itinuro sa atin sa bahaging ito. So, bakit faith? Ang faith pa naman napakahalaga. Yun ang requirements natin. So, sabi doon, kasi you cannot please God. Sabi doon sa Hebrews 11:6, we cannot please God without faith. So, mahalaga po ba ang faith? Mahalaga. Mahalaga ang faith, pero doon sa bagay na hindi nakikita. So, hirap ako dito. Kasi yung dati tinuturo sa atin, katulad ng sinasabing, ang lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Tapos mababasa mo sa isang verse, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Parang nag-aanuhan yung salita ng Diyos, di po ba? Di kang hirap. Saan ako doon? Saan ako doon? Naririnig ba ako ng Diyos? Parang questionable sa atin. Tulad din sinasabi na ang magmahal ng higit, ang magmahal sa kanyang magulang, asawa, anak, kapatid, ng higit sa akin. Di ba sabi doon? Hindi nakakalugod sa kanya. So, meron kang verse mababasa, magpasakop, mga babae, magpasakop sa inyong mga lalaking asawa. Di ba? Pag hindi mo naintindihan, kaya napakalaking bagay itong grace. Napakalaking kagalakan sa puso ko na ito ay aking natutunan. So, kaya sa ating paglakad, magpatuloy lang tayo dahil naniniwala ko na itong journey natin ito, itong paglalakbay natin ito ang tamang daan. Ito ang tamang daan ng paglalakbay. Kaya ako'y natutuwa sa Panginoon kasi lalo kang lalakas, hindi ka manlulupaypay, hindi ka magtatanong sa sarili mo, hindi ka magtatanong sa Diyos. Ito na, ang salita niya, binibigay na niya. Amen po ba doon? Colossians 1:23, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon na matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Ito na yun eh. Kaya kung minsan tinatanong ko, tagal ko nang nababasa ito, matagal na palang ipinangaral sa silong ng langit. Buo yun ha. Sabi ko, bakit ngayon lang? Sabi kong ganyan. Parang, kaya yung sinasabi ni Pastor, lagi sa atin na hindi tayo ngayon sumusuntok sa hangin. Ngayon kasi parang talaga ang labo eh. Kaya sabi niya, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. So, minsan sinasabi ko sa sarili ko, ay, parang kasi ako maliit pa lang, alam ko na itong born again na sinasabi kasi elementary pa lang ako, talagang lola ko kasi born again sa Baptist. Dala-dala ko namang lola ko. So, sabi ko, yung parang, ang tagal ba nasayang yung aking pananampalataya? Pero minsan naisip ko rin, hindi naman, kasi kung hindi ko napagdaanan yung ganon, hindi ko ma-appreciate tong ngayon. Yung nalalaman ko ngayon, ay grabe. Diba pala, ang layo. Hindi naman siya nasayang. Kung minsan kailangan natin pagdaanan yung liko-liko para pag natuntunan natin yung tama, ang ganda sa pakiramdam. Totoong kalayaan, totoong may peace of mind ka, totoo ang kagalakan, hindi yung laban bawi, yung parang ganon. So, sa pag-aaral natin na ito, dito ko lang naramdaman na totoong nag-born again ako. Kayo po ba ganun din? Di ba? Hindi nasasayang. Ang gusto kasi ng Panginoon sa atin, yung hindi tayo tumutingin sa physical, kaya dapat tayong masanay sa spiritual nating buhay para lahat ng itong ating pinag-aaralan ay talagang madama natin, ma-enjoy natin. Ito yung dahilan kung bakit may salita, mayroon tayong Bible. Ito yung dahilan kung bakit tayo nag-church mag-Sunday. Tama po ba? Yung mga kabataan natin, mga dalaga at binata, ito ba ang dahilan kung bakit tayo nag-church? Di ba? May dahilan tayo na matibay, matatag. Ito yung salita ng Diyos, ang Gospel of Christ. So, gusto ko lang magbahagi sa inyo ng tatlong sabi nga ni Pastor Kan na kailangan meron tayong pinanghahawakan. Yung mga verse ba na mausalita na panghahawakan natin para matutunan natin tong walk by faith and not by sight. So,
Unang-una, ito lagi naman nating naririnig, yung love. Kakaiba sa love na dito natin sa mundong ito. So, yung amazing love ng Diyos sa atin, hindi natin mako-question to kasi ang sabi dun sa Romans 5:8, mahal na tayo ng Diyos nung tayo'y makasalanan pa. So, nababasa ko rin naman to. Bakit pagka ako'y nagkakamali, pag ako'y sumablay, parang di ako mahal ng Diyos. Mantala sinabi ng salita ng Diyos, kahit nung ikay, makasalanan pa. So, sablay minsan, pero lagi natin lalakaran na, hindi naman mawawala sablay, pero lagi natin lalakaran lagi na mahal tayo ng Diyos. Ako'y may share sa inyo noong 2018. Meron ako sinamahan sa psychologist ba yun? Yung sa neuro, yan yung para nakaranas ng anxiety. Ay hindi naman ako pwede sumama sa loob kasi ang sabi ng doktor, maiwan ka na kasi baka mahiya siya magsabi nun. So naiwan ako sa labas, nakita ko ng hilera, matanda, bata, may batang maliit, lahat yun sa psychologist na kahilera. Nag-interview ako doon. Nag-interview ko, nanay, ano po ba yung medyo may edad na? Nanay, ano po ba yung inyong, bakit po kayo narito? Sabi niya, kasi, yung, pag may namatay lang sa kapitbahay namin, grabe ng nervyos ko, parang ako nang susunod. Sabi niya ganyan, so, ang takot. Takot yung umano sa kanya, hindi na daw siya makatulog. Kung ano naramdaman niya, kung ano na inisip niya. Merong batang babae naman, tinanong ko naman, dikit-dikit ako, so masayahin siya, parang siya. Pero sabi ko, bakit kaya, parang okay naman siya tingnan. Sabi ko, Ning, bakit ka narito? Sabi ko sa kanya, kasama niya nanay niya, nakikinig din. Ay kasi sabi daw niya, parang pakiramdam daw niya, walang nagmamahal sa kanya, sabi niya ganyan. Sabi ng nanay, hindi naman, mahal ka naman namin, kaya nga tulad niyan, gusto ko nga gumaling ka, sabi ng nanay niya. So, mayroon din tatay na sabi daw, mana yung parang nervyos. So, iba-ibang dahilan. Pero kung titingnan natin, ang kailangan lang nila ito. Lalong-lalo na yung pag-ibig ng Diyos, pag alam mong mahal ka ng Diyos. Katulad ng batang maliit, pag alam niya na kung gaano siya kamahal ng kanyang magulang, paglaki niyan, mapagmahal din siya. Tsaka confident siya, peaceful siya, mahal ako ng magulang ko. Ibig sabihin, ang kanyang pananaw sa buhay ay very positive. Kasi lumaki siyang, alam niya na talagang mahal siya ng magulang niya. Wala siyang takot, mahal ako ng magulang ko. Ganon din sa ating paglakad bilang mananampalataya. Kung alam natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, palagay ko wala nang aalis dito sa pag-aaral na to. Wala nang Kristiyano hina-hina. Alam niyo ba yung kahit tayo may problema, sasabihin ng kapitbahay, parang lagi to si sister, parang wala ka problema. Bakit kamo hindi? Kasi tayo mismo hindi natin nakikita ang problema. Nakikita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po ba doon? Amen. Akala nga nila sa atin, mayaman tayo Wala tayong dinadamdam na pinansyal, kung ano pa mang bagay. Wala tayong nararamdaman sakit. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi matawaran. Hindi matawaran, bibigay niya yung anak niya, bugtong niyang anak, kaisa-isa. Ano pa bang hindi niya kayang gawin para maging okay tayo? Amen po ba? Pag alam mong mahal ka ng Diyos, wala kayo dyan. Amen po ba? Amen. So next, yung salitang freedom. Yung kalayaan natin. So sabi dun sa Romans 8:2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So bakit kailangan ng kalayaan? Kasi ang sabi doon sa Romans 7:17, now then it is not I that do it, but the sin that dwelleth in me. Yung kasalanan na gumagawa sa atin. Yun bang sinasabing sa next verse na ang gusto kong gawin, hindi ko magawa.
Ang ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. So, ibig sabihin, there's something na nagko-control sa atin, slave to sin. Ito yung sinasabing tinuturo sa atin na sin na noun. Nasa flesh natin na hindi ko ito noon naintindihan na magkaiba pala yung sin in the flesh na galing kay Adam tsaka yung sins na nagagawa natin. Talagang napakalaking bagay na naintindihan ko to kasi nawawala yung guilt, nawawala yung condemnation. Amen po ba? Sana nalalakaran nyo rin to kasi itong napakalaking tulong sa akin na nagagawa ko ngayon ang napapractice ko yung walk by faith and not by sight. Mahalaga. Mahalaga po siya. So, ang sabi dito, before the cross, dahil may sin nga na nagkokontrol sa atin, wala tayong choice. Alipin tayo. Mabuti tayo o masama, o ibig sabihin, gumagawa naman ako mabuti, hindi naman ako masama, wala akong kasalanan. Iba pala yung sin in the flesh. So, mabuti ka at masama, nakakulong tayo dito, wala tayong kalayaan, walang exemption. Kasi sabi nga sa sinapupunan, sa Psalm 51:5, na sa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, nandun na yung sinasabing sin in the flesh. So, that is before the cross. Ito yung old man na pag-aaralan natin dito. So, after the cross, ang sabi sa Romans 6:6-7, that our old man is crucified with him, na nalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. May purpose yun kung bakit kailangan pa magkaluray-luray ang katawan ni Jesus. Parang grabe namang ginawa yun. Yung pala talagang may purpose yun, may meaning yun. So, at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Na dapat yung tayong nandoon, ni-represent ni Christ, para yung kasalanan, ma-crucified, died, and was buried. Yun po yung ating pinag-aaralan dito, yung ating old man. Kailangan yun mangyari para tayo magkaroon ng kalayaan. So after the cross, malaya na tayo. Amen po ba doon? May kalayaan na tayo. We have the power to choose. We have the choice. May choice na tayo. So ano pa bang pipiliin mo? Maging sa dati mong pagkatao na slave to sin ka? Or to run free sa law of life and spirit? Sa palagay ko naman, katulad ng kapag nakakulong ka, tapos binuksan ng kulungan, o laya ka na, hindi ka pa rin doon aalis. Anong tawag sa'yo? Wala naman sigurong ganun sa atin. Masarap maging malaya. Amen po ba doon? Ito talagang gusto ng Diyos sa atin. Maging malaya tayo. Mas concern sa doon sa ating inner man. So, ibig sabihin, yung old man natin na pako na died na, crucified, died and was buried na, ito naman yung kasunod. Yung ating number 3, yung victory. Nagsasabi ito about sa resurrection ni Jesus. So 1 Corinthians 15:57, kasi tayo wala tayong magawa para maging malaya. Kailangan may gumawa. At si Jesus lang ang pwede noon kasi sinless siya. So, ang sabi dito, datapwat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito yung pinag-aaralan natin ng victory ni Jesus after the cross na tinuro sa atin ng pag-aaral natin na ito na yung sin, yung law, yung sins, at saka yung death na penalty, yung sin in the flesh natin na galing kay Adam, saka yung law na nagkokontrol na nagbibigay sa kanya power, kaya tayo nagkakaroon ng sins, at dahil may sins, meron tayong penalty. Yun yung death.
yung pagkamatay ng ating inner man. Amen po ba doon? Ay kailangan mabuhay ang inner man dahil yun ang spiritual natin, spirit ng Lord. Kailangan buhay ang spirit natin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Gusto niya tayong makasama. O sino na gusto sumama kay Lord? Amen. Dito pa lang yan sa lupa, mararanasan na natin. So, sa pag-aaral natin sa journey natin ito, mahalaga talaga na tayo may pinangahawakan na verse o kaya ay words na galing dito sa salita ng Diyos. Kasi hindi tayo mananatiling nakikinig lang. Hahayaan ba natin yung ating mga mahal sa buhay? Hahayaan ba natin yung ating mga kaibigan? Hahayaan ba natin sila na ganun lang ang nila, yung alam nila, hindi nila alam ang totoo? Yun ang isang purpose pa ng ating pag-aaral. Dahil tayo ay ambassadors of Christ. So, katulad ko nga, noon, kasama ko yung aking mga anak. Isa ito sa talagang panalangin ko eh. Ngayon, may kasama akong anak, isa, pero nadagdagan naman kasi nag-asawa siya. Tapos may apo pa. Yung mga apo natin, mga lola, pagtsatsagaan natin, dahil katulad ko, produkto ako ng lolang masipag magsimba na born again. Kahit wala pa silang malay, akala nyo lang yun. Akala lang natin na wala. Pero mayroon. May alam, merong naiiwan. So, ang panalangin ko sa Panginoon para sa mga anak ko, na makasama ko uli sila sa ganitong pag-aaral. Nananalangin ako kung paano ang magiging way na kahit papaano ay kahit busy sila, kahit linggo mayroong mga umisa may mga pasok, may mga ganyan. Pero pinangahawakan ko na kahit papaano, yung kanilang napakinggan noon, yun din ang magiging daan para maghanap sila. Alin ba talaga ang totoo? Amen po ba doon? Kasi sa kanilang pakikipasalamuha, makakarinig. Uy, parang iba yun. Maghahanap yun, babalik at babalik. Yun ang pananampalataya ko, pinangahawakan ko yun sa Panginoon. At ang sabi doon sa Ephesians 2:6, pagtitibay sa ginawa ni Jesus Christ na talagang nag-resurrect siya, nagtagumpay siya. Raised us up together, sama tayo, yung inward man natin, and made us together in heavenly places in Christ Jesus. Spiritually, nasa heavenly places na tayo katabi ng ating Panginoon. So kung tayo'y nasa Panginoon, sino ang laban sa atin? Diba? Victory yun. Kailangang mamatay yung outward man at mabuhay yung inner man. Amen? So, yun lang po aking mababahagi sa inyo sa umagang ito. Salamat sa Panginoon. Dahil alam kong marami tayong natututunan. Praise God. So, makita po natin yung kaliwanagan ng focus ng ating pananampalataya. Gustong-gusto ko kasi yung word na sinasabi doon sa binanggit ni Sister Sarah sa Romans chapter 6. So kung bilang tayo po ay mga mananampalataya, naiintindihan po natin kagandahan na ginawa ni Jesus na ito yung ating outward man, yung flesh. Ito rin yung old man na sabi doon sa krus ng Kalbaryo, mapipili natin yung yung ating pananampalatayanan na sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus nung siya ay napako, namatay at inilibing. Romans chapter 6. Yan, if we have been planted. Makikita ninyo yung word na planted, inilakip. So meaning, itong outward man natin, itong flesh, inilakip doon sa crucifixion, sa pagkamatay at sa pagkalibing. So dapat maliwanag po yan. Ano po? Yan din po yung giniba, yung masamang hilig ng laman, yung sinful flesh, yan.
yung word na mga nababasa natin, yung sinful flesh, o yung lamang salarin, sabi ng Romans 8:3, in the likeness of a sinful flesh, saan yun ng makasalanang laman, saan yun ng, yan, makikita natin na itong ang inilakip doon sa flesh ni Jesus, sa kanyang laman na nagkaluray-luray, nagkawasak-wasak, condemned sin in the flesh. Yan ba? Hinatulan ang kasalanan sa kanyang laman. Sa laman ni Jesus. So yung ikaw na believer, tayong mga Kristiyano, inilakip, pag sinabing inilakip, isinama, planted. Mahirap bang unawain yon? Di ba, alino na sabi ng Bible na if we have been planted, past tense na nilakip, together in the likeness of His death, kasama ng kanyang kamatayan at pagkalibing yan. Tuloy natin, verse 6. Knowing this, ayun, inulit na naman, that our old man, so yung old man dyan, yung ating flesh, kasi yan yung unang isinilang. Yan yung mas matanda kaysa doon sa new creation, yung na born again, yung spirit. Para lalo pang maging maliwanag. Kaya binanggit siya na old man, knowing this, that our old man is crucified with Him. Napakong kasama. Nilakip pa rin yun. Kaugnay pa rin niya nung planted, inilakip. So that the body of sin, yung daw body of sin, eto pa rin yun, yung outward man, might be destroyed, mawasak. Kasi nga, doon nananahan yung sin in the flesh. Kaya dapat mawasak yun, dapat matapos yun, magiba yun. Sa Tagalog yan, para magiba ang makasalanang laman. Para hindi na tayo maglingkod sa kasalanan. Paano hindi na maglilingkod? Nagkakamali pa rin tayo. In the sight of God, that is faith. Sa paningin ng Diyos, sa pagtaya ng Diyos, tapos na yon. Pinaniniwalaan niya, legit yung ginawa ni Jesus. Ang gagawin naman natin, yun yung mystery Parang ang hirap intindihin. Nakikipagkaisa ka sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na winasak, tinapos yung power ng sin in the flesh. 2,000 years ago, that is AD 30. Nung naintindihan mo, ganun pala yun, at nanampalataya ka, isasama mo ngayon. Count yourself, ibinibilang mo ngayon ang sarili mo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing. And then, ano sabi ng sumunod verse? Sapagkat siya na namatay, for he that is dead is freed from sin. Kaya tayo, free na from sin. Paano tayo naging free? Dahil ba wala ka nang ginagawa? No. Dahil sa ginawa ni Jesus, tapos na to sa paningin ng Diyos in the sight of God, tapos na tong outward man, tapos na itong body of sin, tapos na itong sin in the flesh. Bakit? Winasak ni Jesus sa body ni Christ. 2,000 years ago. Ang manampalataya dito, nangyayari sa Kanya. Kaya ganoon ka-importante yung faith na a-access mo. Ngayon, tanong, importante ba na maliwanag sa isang tao ang ganda nung pagkadetalye nung ginawa ni Jesus? Kasi nililinaw naman ng Romans Sin in the flesh, na hindi mabuti, the evil that is in me. Pagkatapos sabi ng Romans chapter 6 ay tinapos na nga, winasak na. Nakuha natin yung planted, yung outward man, dun sa kanyang crucifixion, sa kanyang death, at saka sa kanyang burial. Huwag niyong kakalimutan yon. Yung ating outward man, malinaw naman, sinasabi ng Bible po nagsasabi. Mga talata po ang maliwanag na nagpapahayag. Ang gagawin na lamang natin, panampalatayanan mo. Okay? So yung outward man, yung old man, yung physical, yung flesh, ay na pinananahanan ng sin, ay inilakip doon sa kamatayan, sa pagkapako, sa kamatayan at pagkalibing ni Kristo. Okay? Sunod, verse 8. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Ngayon, kung patay na tayo kay Kristo, yung ating old man, yung body of sin, yung nagbigay ng kamatayan
doon sa spirit, dahil ang namatay yung espiritu, di ba? Okay, kung babalikan mo yung sinasabi ni Paul na nung dumating ang kautusan, ako'y namatay at nabuhay ang kasalanan. Ano yung kasalanan na nabuhay? Yung nananatili sa laman, yung nananahan sa laman. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived. Nabuhay daw yung sin before the cross. Nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Sino yung namatay? Yung inward man. At yung sin in the flesh, yun ang buhay. Pero pagdating sa cross, inilakip yung sin in the flesh na nasa laman sa kanyang pagkapako, sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkalibing. Sa English ay planted. Para maliwanag. Planted, isinama. Di ba alam natin, kung lahat ng tao, inilakip doon. Pero ang nakikinabang, yung nananampalataya. Ganon ka-importante yung nananampalataya. Kaya dapat maliwanag sa atin kung ano yung ating pinananampalatayanan. Hindi yung basta sinabing, namatay si Jesus, tinubos tayo, pero di natin alam kung ano yung mga detail. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung nangyari. Kaya tuloy, pag nakakagawa tayo ng kasalanan noon, kailangan mong magsisi. Kasi baka impyerno ka na naman. Di ba? Tama? Ganon ang isipan natin. Pero dito, pag naliwanagan mo at nakipagkaisa ka, ang gagawin mo lamang, panampalatayanan mo. Dahil sa mata na ng Diyos, tapos na yung sin in the flesh, yung ating flesh. Kaya sabi ng Romans 8:9, datapwat kayo'y wala na sa laman. Kung hindi sana, nasa espiritu na. Kaya yan yung pananampalataya. Kung gayon, tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit. Datapwat ko ang sino may walang espiritu ni Kristo, hindi totoo kang Kristiyano. Marami ba nagpo-profess at kagaya rin natin nung araw, magagalit tayo pag sinabi natin tayo ay hindi Kristiyano. Sabi na, mga nag-aano yung mga yan, mga nagtawag doon, nag-judge. Hindi tayo nag-judge. Ang ating binebase, yung scripture. Nagdi-discriminate ba tayo? Hindi rin. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Di ba? So, sabi dyan, wala na kayo sa laman. Paano mo maintindihan yan? Kung hindi mo naintindihan yung nangyari sa outward man mo, sa flesh mo, hindi mo maiintindihan yan. Sipin mo, wala na tayo sa laman daw, sabi ni Pablo sa Romans 8:9, wala na kayo sa laman kung hindi kayo nasa espiritu na. Pero pag tumingin ka sa natural, sa nakikita ng mata, eto pa eh. Pero pag tumingin ka sa ginawa ni Jesus, sa hindi nakikita, totoong mananampalataya ka. Bakit? Sinabi ng salita ng Diyos na iyon ang bisa ng ginawa ni Kristo at sa mata ng Diyos, iyon ang totoo. Yan yung espiritu ng katotohanan, yan po yung aral ng katotohanan. Ang hirap nga lang maintindihan ito basta-basta pag hindi maririnig ito. Pag mayroong baguhan na makikinig dyan, masyadong mahihilo. Ba? Pero pagka naunawaan at focus, maiintindihan talaga. Wala na kayo sa laman. In the sight of God, kaya meron kang freedom, hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. Kasi pinaniniwalaan natin yung ginawa ni Kristo, legit, totoo. Pag sinabi ni Jesus na, I am the way, the truth, ito yun. Ito yung daan at katotohanan para mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Maliwanag sa isip mo yan, masaya ka. Iba yung saya nung masaya ka lang pag walang problema. Iba yung galak na may problema, walang problema, pero pag maliwanag sa isip mo yan, hindi maaagaw yan. Yan yung kayamanang hindi nasisira, hindi kinakalawang. Yan. Hindi nananakaw. Bakit? Nasa isip mo yan eh. Walang makaaagaw yan sa inyo. Kahit nasirain pa ng iba ang paniniwala mo, yung doctrine ng katotohanan, hindi mo yan ibibigay. Kasi alam mo, totoo, nasa salita ng Diyos. Ni-reveal ni Pablo. Amen? Amen po ba? Kaya kailangan matyaga talaga ang isang tao sa
pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan matiyaga. Ay lagong, ang focus mo kasi palagi nung araw natin, yung tinatawag na mga ethics, mga moral, wala namang masama. Kahit na naman sa physical na buhay sa lupang ito, kung ikaw ay magwawala at unethical ka, ay magulo buhay mo. Magkakaroon po yan ng konsekwensya. Tama? Hindi po yan kinakailangan sabihin natin na parurusahan ng Diyos. Hindi, dadanas ka na ng kaguluhan. Pag ang buhay mo magulo, makikita mo bunga niyan. Pag magulo buhay mo, pagka walang ayos ang buhay mo, kahit wala kang pananampalataya, kung aayusin mo naman ang buhay mo, maraming mga tao, maayos ang buhay pero wala sa Ebanghelyo ni Kristo. Dapat maintindihan niyo po yan. Common sense yan. Huwag tayong masyadong patangay sa doktrina ng relihiyon. Na palaging pag kami nangyayaring hindi maganda sa buhay ng isang tao dahil wala siya sa Panginoon. No! Pag ang isang tao naging maayos ang buhay, sumunod sa batas, mapayapa ang buhay, even hindi siya Kristiyano, magiging maayos ang buhay niya sa pisikal. Pero ang panag-uusapan dito, is spiritual. Nakuha niyo po? Naintindihan niyo po ba? Sana naiintindihan niyo yan. Kasi doon lalong nagkakaroon ng kontaminasyon eh. Ang style ng pananampalataya ay yung sinauna na ang relihiyon is nakapokus lang sa good and bad. Pag ikaw ay good, heaven ka. Pag ikaw ay bad, patay kang bata ka. Diba? Pero, hindi pa rin. Kaya sabi it is not by your good works, hindi sa pamamagitan. Iba kasi ang pamantayan ng kaligtasan. Ang pamantayan ng kaligtasan, ito, pananampalataya sa bisa ng ginawa ni Kristo na tinapos ang katotohanan na tayong lahat ay alipin ng kasalanang nananahan sa laman. Kaya, pag naintindihan mo to, hindi ka palahatol. Kaya nagwawala yan, ay nasa laman eh. Kaya ganyan yung ugali niyan, wala pa liwanag ang katotohanan sa kanya. Nakuha niyo po? Or, ayaw niya nang mag-ayos ng buhay. So, dahil nasa laman. And maintindihan mo rin na kahit napakabuting tao, pero wala sa gospel, masasabi mong hindi pa rin talaga sila ligtas. Kasi ito lamang ang makapagliligtas. I am the way, the truth, and the life. No one. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung maging mabuhay kang mabait, maayos ang buhay mo, yumaman ka, umulad ang buhay mo, naging maganda ang buhay mo, pero wala ka kay Kristo, maraming ganyan. Kaya hindi sukatan po yung sa buhay sa lupang ito. Sana maintindihan ninyo. At sana makalaya na tayo sa kaisipang relihiyon. Kung hindi, nakikita mo talaga ang katotohanan na aral ni Kristo. Importante ba yung aral ni Kristo? Yes. Kaya sabi na nga ni Paul, kung mayroong lumapit sa inyo na hindi dala yung aming ebanghelyo at ibang ebanghelyo, pagtiisan ninyo, huwag ninyong tanggapin. Bakit? Mawawalan ng saysay. Yung pag-attend mo, yung pagbibigay mo ng panahon, walang kabuluhan yun. Kasi ibang ebanghelyo. Ayan. So, doon pa lang sa Romans, lalo na doon sa chapter 6, malinaw na yun, yung mga tinatopic ng ating journey sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay, tuloy natin. Yung kamatayan, alam natin kung ano yung nalakip. Yung dating buhay, na kasalanan, na nung dumating ang kautusan ay nabuhay, yon ang pinatay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pinatay ng Diyos. At yun namang nalakip tayo sa kanyang pagkabuhay, tuloy, verse. Yan, dapat kung tayo namatay na kalakip ni Kristo, naniniwala tayo naman, mabubuhay naman tayong kalakip niya. Ngayon, ito naman yung sa pagkabuhay na maguli. Pupunta naman tayo, ano naman yung inilakip sa kanyang resurrection. 9. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi na maghahari sa kanya. Ito na ngayon yan. Doon naman sa kanyang pagkabuhay, yung binuhay na maguli, hindi na paghaharian ng kamatayan. Unawain natin magaling yan. Doon sa sin in the flesh, sa law
na nung dumating yung law, ito ay nabuhay at nagbunga ng transgression at ang kabayaran ay death. Ayan, ito yung kabayaran. Total, suma total pag nag-plus, law plus sins equals death. So ito yung problema. Naghari ang kamatayan. Nung dumating ang kautusan, binigyan buhay ang kasalanan, nagkaroon ng mga violation, ang kabayaran ng violation, kamatayan. Sin is the transgression of the law, at ang kabayaran ng kamatayan ay ang kabayaran ng kasalanan, transgression ay kamatayan, death. Okay. Before the cross, yan ang nangyari. After the cross, winasak ito, tinapos yung sin, wala na ngayong transgression, wala na rin ang death. Sa kanyang pagkabuhay na maguli, sabi diyan, sa mga patay, hindi na mamamatay. Ang kamatay hindi na maghahari sa kanya. Kailan lang naghahari ang kamatayan? Pag may power yung sin. Sino nagbigay ng power sa sin? Yung law. Kaya nagkaroon ng transgression, kaya ang bunga at ang kaparusahan ay death. So, nung natapos sa krus ng Kalbaryo, yung sins, tsaka law, dahil tinubos tayo sa law, wala nang kamatayan. Yun ang ibig sabihin yan. Ang kamatay hindi na maghahari sa kanya. Verse 10, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay minsan. Pag sinabing minsan, isang beses lang. Noong 30 AD, doon natapos ang bisa ng kamatayan. Tatapot ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay ngayon sa Diyos. Kung ang Diyos na magbibigay ng buhay, wala ng kamatayan. Verse 11, gayon din naman kayo. Bilang kayo ay tunay na mga patay na, ito, inilakip na natin yung ating outward man na crucified, died, and buried. Ano sabi diyan? Ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. 12, huwag na ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsusunod sa kanyang mga pita. Ibig sabihin, pag nananampalataya ka na sa ginawa ni Jesus, ay talagang wala nang, hindi na maghahari ang kasalanan dahil tapos na yung bisa ng law, ng sins, and death. Ganyan po yung pananampalataya dyan. Hindi yung ikaw ang gagawa, sinless life, hindi natin kaya. Kung sa natural, kaya yung bubang sinless life? Hindi. Tama po ba? So ang tumutukoy dyan, panampalatayanan mo itong ginawa ni Jesus na kung bakit sinigaw niya yung it is finished. Tapos na yan. Kaya ngayon, wala nang kasalanang maghahari sa sumasampalataya. Okay? Hindi ka na-focus doon sa ganun. So, punta tayo doon sa Ephesians 2, 5 and 6. Eto ngayon, bagamat tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo, quickened, binuhay, kasama. Pag sinabing kasama, yung word na sinasabi sa Romans 6:5, lilakip. Inilakip din po yung ating spirit doon naman sa kanyang resurrection. Kasi ito yung dating patay, before the cross, patay po yan, pero dito, sa resurrection, yun ang kasamang binuhay, inilakip. Yun naman ang isinama, ibinilang. Yung ating inward man, resurrected, quickened together with Christ. O, kasama ni Kristo nung siya'y nabuhay na maguli. Tapos, ano sumunod? Verse 6, and had raised us up together. Kasama tayong umakyat at umupo kasama ni Kristo in heavenly places. Sino yon? Yung ating inward man, yung ating espiritu. Yan po yung na-rapture. Yan po yung quickened and raised us up together. Yung iba, marami inaantay pa yan. Pero naganap yan kasi malinaw yung sabi ng Bible, past tense naganap na yan. In their time, sa panahon po ni Paul, future, kasi inaantay nila yung AD 70, yun po kasi yung manifestation nung bumagsak na yung karibal, yung humahadlang yung templo, nung bumagsak yon, doon nagmanifest sa isipan nila, wala na, tapos na yung law. Kaya yung ginawa ni Kristo na lang ang natira.
doon nagmanifest sa kanila yung resurrection, doon nagmanifest sa kanila yung lahat ng bisa ng ginawa ni Kristo. Yung sinasabing rapture. Pero sa ating panahon, every believer, every time na merong maboborn again, every time na merong tayong masesharean, every time na merong magliwanag sa isipan yan at pinanampalatayanan yan, nangyayari siya'y nararapture, raise up. Nagaganap po yun. Past tense na po yun, pero in the time na manampalataya ang isang tao sa kanyang panahon, automatic nagaganap po sa kanya yon. Kaya every time na merong makikinig at naniwala, nagaganap sa kanyang espiritu yon. At maging sa kanyang outward man, nagaganap yon kapag nagliwanag at yon ay kanyang pinanampalatayanan. Pag may naboborn again, nagaganap po yung dual citizen. Isang taong physical at isang taong spiritual. So yan po yung kagandahan at kahalagahan na talagang ating nauunawaan. Lumalago tayo, kaya po kailangan nag-aaral. Sabi ko nga kanina, alam niyo yung mga nag-yoga, yung mga psychic power, yung dinidisiplina nila yung kanilang isipan, natitrain yung kanilang isipan para makontrol nila yung tao, nahihypnotize. May power, di ba? Powerful kasi yung mind. Kung ano ang paniwalaan ng mind, nangyayari yun, nagmamanifest yun. Kaya lang ang pakinabang nun, alam niyo yung mga magikero, alam niyo yung mga sinasabi na hindi tinatablan ng bala, kasi ang focus nila doon, yung pananampalataya. Naniwala kasi sila, may orasyon sila. Naniniwala silang mangyayari sa kanila yon. Hindi nila napapansin, it is the power of their mind. Powerful po yung ating espiritu. Pero kung corrupted yan, ginamit mo lang yan sa pansamantala. Magiging kilala ka, pero ang bisa nun hanggang dito lang sa lupa. Sa aking pag-a-analyze, dahil naranasan ko po yan, na nung araw ay meron tayong mga devotion, mga Latin na pinangaral, na talagang umi-epekto because it is the power of the mind. Ngayon, ano pong ibig ko sabihin? Na-analyze ko po na kung tayong mga mananampalataya ay po-focus dito sa ginawa ni Kristo Jesus, powerful ka, anak ka ng Diyos, pag-aari ka ng Diyos. Maaangkin mo na ngayon yung mga sinasabi ng mga verses na He uphold all things. Palibasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, si Jesus, at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, at umaalalay, pansinin niyo po yan umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ganyan si Christ. Ganyan ang Diyos. Ang totoo, kontrolado rin niya ang lahat ng bagay. Ngayon, ang ibig ko pong sabihin, kung tayo ay nakikipagkaisa sa Diyos na umahawak ng lahat ng bagay, wala kang aalalahanin. Wala kang dapat ikatakot. Tayo, namumroblema ba tayo? Yes, dumarating ang problema. Sa family, sa financial, sa kabuhayan sa lupang ito, minsan sa kalamidad. Andyan yung mga trouble. Andyan yung mga iba't ibang mga circumstansyang negatibo. Hindi nawawala yan habang nasa lupa ka. Pero kung tayo ay nakikipagkaisa sa ganda ng ginawa ni Kristo, ang napag-aaralan natin na tayo pag-aari niya. Ikaw, ako, ang bawat isa sa atin, ang body of Christ, si Kristo ang ulo, tayo ang kanyang katawan, meaning tayo yung kanyang body. Di ba, pag yung katawan mo, pagka merong naramdaman na sa yung kaling, o sa sapatos mo may maliit na bato, papayag ka ba na hindi ka tumigil? Lahat ng body mo, apektado, mararamdaman yun eh. Ang gagawin mo, tatanggalin mo yung sapatos mo, tanggalin mo yung maliit na bato na nagbibigay sa iyo ng discomfort. Di ba? Ngayon, isipin mo, kung tayo yung body of Christ, according to 1 Corinthians 12:27, tingnan natin, 1 Corinthians 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo. Pagka ikaw ay believer, pag ikaw ay, sino yung believer? Yung pinaniniwalaan ang gospel of Christ, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ang bawat isa, tayo, ay sama-samang mga sangkap niya. Sino yung body of Christ? Hindi yung
member ka ng isang simbahan. Ang body of Christ ay yung nananampalataya kay Kristo, sa ginawa ni Kristo. Kasi ipinanganak tayo sa Ebanghelyo. Di ba? Naligtas tayo sa Ebanghelyo. Sinangkapan tayo ng Holy Spirit sa pamamagitan ng Gospel. Di ba? So ikaw yung body of Christ. Sangkap ka ng katawan ni Kristo. Imaginein mo kung ikaw ang body of Christ, si Kristo ang ang isipan natin, kaya nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Paanong pag-aalala magkakaroon ka? Kapag lagi ka nakapokus sa ganda ng gospel, sa lupang ito dumarating ang trouble, crisis, minsan may sakit, pero kung pagkatawan ka ni Kristo at gusto pa niyang ikay manatili, mananatili ka. Amen? Kahit merong mga threat, kahit merong mga crisis na nagaganap, merong mga tinatawag na danger sa buhay sa lupang ito, pero kung gusto pa ng Diyos na mabuhay ka, yun ang mangyayari, hindi yung anuman. Kasi He uphold, hawak niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. So, di ba, powerful? Daig pa natin yung merong mga anting-anting. Mas mataas ang level ng kapangyarihan. Meron ang mga totoong mananampalataya na nakipagkaisa kay Kristo. Dumating ang sakit, abay, magpagamot ka, ingatan mo kalusugan mo, dahil kung gusto pa ng Diyos, mabubuhay ka. Pero kung hindi na gusto ng Diyos at kukuhanin na talaga tayo, wala man tayong magagawa. Kung yun ang itinakda na ng Diyos. Basta ang mahalaga, ikaw ay na kay Kristo Jesus. Maliwanag po ang isipan ng mga na kay Kristo Jesus. Alam mo na yung magiging purpose ng buhay mo. Lumalawak yung pagkaunawa natin, ano yung purpose ng Diyos. Ba't ka nabubuhay sa lupa? Hindi ka lamang nakapokus sa physical na contribution. Mas mataas na contribution at tulong yung charity, yung pag-ibig ni Kristo. Tandaan po ninyo ito. As long as tumatagal tayo, naunawaan natin na tayo ay body of Christ, lalago at lalago ka. Tingnan ninyo, makikita natin na ang purpose ng Diyos ay yung salitang perfection. Perfection is growing. Kung ikaw ay body of Christ, kung paano itong ating katawan, ay habang tumatagal ay nagpasimula sa bata na nagkakaroon ng development, growing. Yun lang ang ating spiritual, kasi spiritual ang ating pinag-uusapan, spirito, ay growing in knowledge at nai-establish dito sa doktrina na to, sa aral ni Kristo. Sabi ng Ephesians 4:8, kaya sinasabi niya nung umakyat sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Praise God! Nagbigay po siya ng kaloob. Gusto niyo po ba ng gift? Hello? Nagbigay po siya ng kaloob sa tao, sa mga mananampalataya. Dahil tinapos na niya yung umaalipin, binihag na niya yung umaalipin, yung evil, yung tinatawag na kapangyarihan ng kadiliman, yung kamatayan, tinapos na niya, binihag na niya. Ngayon, nagbigay siya ng kaloob. Dapat ito yung expectation ng isang born again, ng isang Kristiyano. Meron kang kaloob. Pag sinabing kaloob, makakatulong po yun. Okay? Nagbigay siya ng kaloob. Saan? Sa mga tao. Ang taong tinutukoy po dyan, mga believers. Hindi po lahat ng tao. Mga believers lang. Okay. The whole purpose kung bakit may ibinigay na mga kaloob sa tao. Anong mga kaloob? Una-una, tingnan natin. 11. Diyan tayo pumunta sa verse 11. In their time, naglagay ang Diyos ng propeta, ng ebanghelista, ang iba'y pastor, ang iba'y guro. Hindi po nawawala yung guro. Okay? Tayo po pwedeng maging pastor, ang bawat isa sa atin. Ang isang magulang, nagiging gift yan, pag siya isang, sabi ni Sister Sarah, yung lola niya, naging ehemplo sa kanya dahil bata pa siya, lagi siyang daladala sa simbahan. Diba? Gift po yun. Pag ang magulang mo ay makadiyos at nasa katotohanan ng Scripture, napakagandang pamilya nun. Kasi yung kaloob ng Diyos naroroon. Mayroong pastor, mayroong guro. May nagtuturo. Dapat, kaya nga ang makikita mo, ang purpose ng family, hindi yung
para lamang umunlad ka sa buhay sa lupang ito. One thing yon, isang bagay yon. Yung maging maganda buhay mo sa lupa, kaya pinag-aaral ang mga anak. Pero the best pa rin ay ang spiritual. Kasi alam natin, temporary lang yung buhay natin sa physical. I-enjoy natin yung sa physical kasi bigay yan ng Diyos. Dalawa pagkalikha sa atin. Pero higit sa lahat, ang i-enjoy natin spiritual. Okay? Tingnan natin. Pwede rin po sa loob ng bahay. Kaya kapag ang isang magulang nag-aaral, natuturo, ay di siya rin yung magiging guide sa kanyang mga anak. Okay? Bukod yung tayo yung mayroong assembly, maganda rin ito, nagpapaalalahanan, meron tayong time. Okay? Tingnan natin, verse 12. Anong purpose? For the perfecting of the saints. Sa ikasasakdal. Kailangan pala na born again ka, hindi ibig sabihin, okay na, born again ako. Hindi na maghahari sa akin ng kamatayan. Ligtas na ako. Kahit magpabara-barabay na lang ang buhay ko. Wrong. Kailangan lumago. Kasi body of Christ. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, meron po tayong ministry. Huwag yung pababayaan yung ministry. Yung iba, ang kinuha lang, save na ako. Wala na akong pakialam sa'yo. Kahit na solo flight lang ako. No. Sa totoo lang, ang body of Christ, invincible in the spirit. Pero kung nagkakaisa tayo ng espiritu, nagkakalakip-lakip tayo. Edifying. For the ministry, for the edifying of the body. Tayo rin po ang nagpapalakasan sa isa't isa. Hindi pwedeng wala parang pamilya. Sa pamilya, umaalalay yung magulang, pag malaki-laki na yung isang kanyang anak, aalalayan din siya, magiging katulong din yon doon sa mga maliliit pa. Ganon din in the spirit. Ganon din sa body of Christ for the work of the ministry. Kaya hindi dapat nawawala yung parang wala na akong pakialam. Pakialam ko sa iyo kung mapahama ka. Hindi pwede po yung ganon. Meron pa nga tayong pasanin na ihayag ang mabuting balita. Ibinigay sa iyong walang bayad, ibigay mo rin, i-share mo rin. Tinanggap natin walang bayad. Diba? So, verse 13, till hanggang. So, may paroroonan. Pag nakita mo yung word na till, hanggang, magkaroon tayo ng unity. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Yung ating faith dito, hindi po pwedeng si Sister Sarah lang, si ganito lang. Hindi dapat. Hindi ako papayag nun. Alam niyo yung magulang, kung magmahal yan, alam kong kalimitan sa mga magulang, pantay-pantay. Siyempre, pag nakita siyang napag-iiwanan yung kanyang isang anak, hindi siya matutuwa. Diba? Ando yung kanyang pasanin, pagmamalasakit, hindi siya papayag dahil bumubukal sa puso ng isang pamilya, lalo na sa mga magulang yung pag-ibig. Ganon din sa body of Christ, lalo na yun ang isip at pagmamalasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Diba? So hindi ako papayag. Nasabi niya, kahit magkawatak-watak tayo, kahit saan tayo, mali. Mali pa rin po yun kasi ang scripture ang may sabi, kailangan maabot natin yung unity of faith. Ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ano yun? Ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Yung totoong pagkakilala. Diba? Madaling sabihin, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Madaling sabihin yun eh. Pero yung name, nagre-represent yun sa ating pagkakilala sa pamamagitan ng Scripture. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ganon. Kaya, nakawala na tayo sa relihiyon. Huwag niyo sabihin na, basta sinabi ko, sa pangalan ni Jesus, powerful yung pangalan. Paano naging powerful sa iyo ang pangalan ni Jesus? Kung hindi mo naiintindihan yung bisa nung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ito yung power. Ito yung sinasabi ng Romans 1:16, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Di ba, liwanag po naman na yung power nandito sa gospel. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya. Una, primarily sa mga Jews and then sa mga Gentiles. Amen. Maliwanag po ba? Kayo po ba'y body of Christ? Yes. So, hindi nawawala sa atin ang pag-ibig, pagsuporta, pagmamalasakitan. Tuloy natin.
Hanggang sa abutin natin yung ating pananampalataya, di ba? Hanggang may target. Pag sinabing hanggang, merong tayong journey. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. O isipin ninyo, hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Hanggang sa sukat ng pangangatawan. Hindi ka papayag na yung baby ganyan. Pagkatapos mananatiling ganyan. Hindi. Hanggang sa sukat ng kanyang pangangatawan, lumalaki, lumalago. Sa kapuspusan, pagkakilala kay Kristo. Di ba? Verse 14. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa. Sinilang nga tayo. Alam nyo, hindi po pwedeng basta na born again lang ang isang tao, tama na. Scripture ang ating pagbabasihan. Hindi po pwedeng, naligtas na tayo. Sige, kahit saan na mapunta. Pababayaan mo yung iyong spiritual life. Hindi po pwede po. Kasi, kailangan, huwag ka nang maging bata pa. Pag alam niyo yung bata, wala pang masyadong maraming alam. Iba ang kaalaman nung matured na. Iba ang alam ng tatay, nanay, doon sa mga bata pa. Kaya pinag-aaral, tinuturuan. Huwag kayong papayag na titigil kayo sa pag-aaral. Okay? Inaasikaso natin ang physical, inaasikaso natin yung ating buhay sa lupang ito, pero huwag nating pababayaan yung ating pag-aaral sa espiritual. Para daw tayo huwag nang maging dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Maraming aral. Ano ang totoo? Kailangan ma-meet natin yung truth, the spirit of truth, yung doctrine ni Christ sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuan. Kasi lahat tayo, sabi nga ni Sister Sarah, bakit ganon? Sayang yung mga nauna. Lahat talaga dumadaan sa mali. Walang tao na isinilang perfect na. Totoo ba yun? Walang tao na isinilang na perfect na alam ng lahat. Lahat natututunan niya. May learning. Nauunawaan niya, may natutuklasan siya. Mas maganda pa pala to. Mas maganda pa pala yun. Kaya huwag kayong papayag na pag nakulong na sa isang aral, tama na. Napakapalad po natin. Okay? Tuloy ko lang. Verse 15. Kung hindi sa pagsasalita ng katotohanan, may pag-ibig. Ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga bagay si Kristo. Siya yung head. Kaya nasa atin ang pag-iisip ni Kristo, mga kapatid. Siya sa atin mo sarili mo, sa akin ba si Kristo? Ako ba itinutulak niya sa pag-aaral, paglago? Pag ang tao tamad sa pag-aaral, may malaking question po doon. Pag ang isang tao, baliwala sa kanya ang pag-aaral, lalo na sa aral ni Kristo, ayokong humatol pero mayroong malaking katanungan doon. Dahil tayo ay katawan ni Kristo. 16. Na dahil sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Tulong ng bawat joints. Kaya pag gusto niyang pumunta doon, nakakapunta siya. May nagagawa siya. Dapat po tayo nagkakalakip-lakip. Nagpapalaki sa katawan. Nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap. Nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Okay? So mapapansin natin, kinakailangan ito'y nagkakalakip-lakip, nagkakatulong-tulong, nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay. So, mga kapatid, huwag po kayong papayag. Ang buong definition o larawan ng pananatiling tiwala at tindigan ang kanyang salita, yung Bible, yung Scripture, yung magbasa, mag-aral, bigyan natin ng panahon. Ako po, ayoko na pong maging bossy. Pero dinadaan ko na lang po kung ano talaga sinasabi ng Bible. Dito ko po kayo hinihimok. Ayoko rin maghigpit. Na gusto ko lahat ganito gawin. Pero ipapahayag ko yung sinasabi ng Bible. Kasi dapat po tayo magbasa. Yung worship team po ay hinihimo ko na magbasa.
mag-aral. Kung tugtog ka lang ng tugtog, maganda yon. Pero wala kang alam. Walang kabuluhan. Kaya po, lahat po tayo dapat nagbabasa. Habang may lakas po tayo, yung challenge po na basahin mo from Genesis, parang ang hirap noon, di ba? Pero gawin natin, tiyaga. Darating ang panahon, manghihina tayo. Mauubos ang oras at panahon. Ito talaga yung isa sa purpose natin, mag-aral. Sabi diyan, yun daw pong manindigan, magtiwala sa kanyang salita, kasing hulugan po yun ang sinasabi ng Bible doon sa Revelation, He has not denied my name. Hindi niya tinalikuran o tinanggihan ang aking pangalan. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Madaling sabihin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero kung gusto mong manindigan sa pangalan ng Diyos, panindigan mo, pagtiwalaan mo, at maging tapat ka sa kanyang salita. Sa kabila ng mayroong mga batikos, majority, ito yung problema. Pag may bumabatikos at hindi ka parehas natin, tatayuan mo pa ba salita ng Diyos? Kapag ikaw ay nakatingin sa sasabihin ng marami, ay lalaglag ka. Ang mata ng Diyos, hindi nakatingin sa sino yung susundin mo, yung marami o siya. Tama? Sa kabila ng batikos ng majority at makapangyarihang mga sinasabi ng mga relihiyon, tumayo tayo at magtiwala sa Panginoon, sa kanyang salita. Dahil dyan, effective niya tayong gagamitin, meron tayong mga oportunidad at ang Panginoon magbubukas sa atin ng maraming oportunidad. Makinig po kayo magaling. Ang sabi po, may sinasabi ang Diyos na binigyan niya tayo, binuksan niya sa atin ng isang pintuan na pag nagbukas sa iyo, walang makapagsasara. Yun yung key of David. Walang makapagsasara. Ibig sabihin, ikaw ang nakaunawa yan, walang pwedeng magsara niyan sa iyong isipan. Pag yan ay nabuksan at nagliwanag sa iyo, hindi ka patatangay. Sa anumang batikos, even sa mga makapangyarihang relihiyon o politika. Napakasarap maunawa na hindi tao o organisasyon ang sinusunod. Ngunit kung ano ang hayag na instruction mula sa Biblia, mula sa sinasabi ng ating manual instruction ng Bible, regardless kung ito ay aprobado o hindi ng anuman at sino mang tao o organisasyon, ang mahalaga, masaya ka kung ano ang natuklasan mong liwanag na nabuksan sa iyong isipan na salita ng Diyos. Amen? Sapagkat sa Diyos tayo sumasamba, hindi tayo sa tao sumasamba. Hindi nasasayang ang ating pagsamba kung ang salita niya ang talagang nag-i-instruct at nagiging gabay ng ating pananampalataya. Amen?